magandang tanghali sa ating mga minamahal ating mga viewers, followers. Dito naman tayo sa ating YouTube channel. Ako po ay magpasalamat sa inyo na kayo po ay nakasubaybay sa ating ibabalita o natatanggap niyong binabalita, no? Yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para ma-notify ang iyong mga cellphone, ano? So pindutin yung button upang tayo po ay updated, no? Dito tayo sa ating mga marami tayong pag-uusapan, no? Sabayan ninyo ako, mga kababayan, no? Para ganado tayo gawa ng mga mga kwentong katotohanan. Hindi tayo gagawa ng kwento ng kabulastugan. Talagang gagawa tayo ng kwento na katotohanan o galing sa kanila nga kabulustugan. Kaya gagawin natin ito, mga kababayan. So samahan ninyo ako, no? Mga kababayan, no? Naalaala ba ninyo ang yung nasunog doon sa Davao, no? Bago ang lindol. So doon muna tayo sa investigasyon tungkol sa pera na ninakaw. Pero hindi sa kanilang pera yan, sa mamayang Pilipino ang pera ninakaw. Bakit? Mga sakin sila o mga mga sabik sa mga pera kung ano pa man. Kaya ginagawa talaga nilang dapat gagawin nila, no? Kaya sabi ni Duterte, yung nagsalita daw siya sa Cebu, ay may presidente tayong bangang, may dala-dala. So ano ibig sabihin yan? So ngayon doon muna tayo sa yung investigasyon na sa pakiramdam natin, mga kababayan, mga Pilipino. Mayroon bang mananagot na mayroon naman nagsalita rin o bilang nag-witness na nagtulak-tulakan na sila, no? Pasapasahan na sila para bang basketball, no? Para mawawala sa ere yung kalaban, no? Kasi ang basketball meron talagang kalaban. Hindi maging ang basketball hindi magiging tawag nito nga ikaw maglaro lang sa bola nga susuluhin mo. Kung hindi, ilaro nila para ang mga audience taga nanonood, kung maganda ang laro, maraming palakpak, no? So yung hindi pa nakapuntos yung isang kalaban, kunti lang palakpak, no? Kasi hindi man masyadong makashoot sa bola, no? Ito ay isang batayan sa mamayang Pilipino o babantayan o subaybayan natin. Bakit nagkaganyan? Pinasapasa nila ang ang investigasyon o wawalain nila para hindi maglaking issue. Actually ay mayroon mang nagiging witness, star witness, no? Tungkol sa pera.
mga kababayan, dito naman tayo sa pera ang pag-ano natin. I-ano natin to, i step by step ito na. O para sa mga followers, viewers natin, ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Ang hindi pa nakapindot sa ating button, pindutin ninyo para updated tayo sa ating ipamahagi itong video na kung ano ba'y laman para may matutunan ang ating mga mamayang Pilipino. So, ang gagawin natin dito step by step, no? So, para maklaro, no? Maintindihan sa mamayang Pilipino. So, ngayon, ang silakson, parang sa aking analysis, o sa inyong analyze mga kababayan, saan ba siya kumakampi? O sino ba ang pinapatamaan niya? Nililigaw ba? Tandaan niyo itong ano ko kwento. Nililigaw ba ang taong mamayang Pilipino? O nililigaw ba ang usapin tungkol sa pera? O nililigaw ba nila ang pagsayasat sa investigasyon sa pera? O kasi malaking pera, bilyon-bilyon mga kababayan, di ba? Totoo ba nga makukulong si Martin Romualdez o si Saldico? So, naayon din sa kay Magalong, dapat makulong. May marong mananagot. Okay tayo doon. Ngayon, ito rin si Lacson, Ping Lacson, ay di umano nga doon muna tayo sa mga usapin sa tungkol sa mga di umano. Ngayon kasi doon nililigaw nila, sa katotohanan nililigaw nila ang taong mamayang Pilipino para matigil ang usapin sa investigasyon. So, doon na tayo sa investigasyon Ngayon ang investigasyon, si Soto, senador, o si Ping Lacson, para sila lang dalawa. O siyempre mga kampi ni Magba, kampi ni Martin Romualdez. So nagaganon-ganon lang sila, no? Naglaro sila para ligawin nila ang audience. So ang sumang-ayon sa kanila na liligawin nila ang mga audience nila ay malakas ang palakpak. So, di ba natandaan niyo yung sinasabi ko, parang basketball. So, ngayon, manahimik ba tayo mga kababayan na hindi ituloy ang pag-investigate sa pera? Actually, nandiyan na ang yung witness. No? Natatakot na nga ang witness diba? Nanghingi na nga yung witness ng protect sa pamilya. No? Natandaan ba ninyo nung nakaraan na nagsalita? No? So, dito tayo mga kababayan, tutukan natin muna.
ang taong mamayang Pilipino. Tapos dito, ang mga kasama natin, mga vlogger, nanahimik. Bakit nawawala? Bakit? Di ko rin alam. Pero dito, napapansin ko, dapat isigaw natin na pababae na si Marcos. No? So ngayon, balik tayo. So nililigaw nila ang mamayang Pilipino. No? So, yung dumating ang lindol, oo, dumating ang lindol, pero una ang nasunog sa Davao. So, wala kasing masyadong issue, no, sa sunog ng Davao, pero dadating tayo doon. At saka yung lindol. So, mga kababayan, papayag ba tayo? Ito, nagtatanong sa mamayang Pilipino nga papayag ba tayo na matigil ang investigasyon tungkol sa pera? Hindi pera nila, pera natin yang mamayang Pilipino. So ngayon, mga kababayan, si Magalong, ang kwento niya, dapat may mananagot, may makulong. Tinutukoy na nga ni Magalong, tinutukoy na. Tapos si Magalong tinanggal na sa posisyon. Tingnan natin kung sino ba ang ano. So ngayon, tayong mamayang Pilipino ang maghusga. Mag-react kayo dito, no? Mag-comment kayo dito sa ating sinasabi, kung tama ba yun sinasabi natin dito. Shout out pala sa mga mga followers natin, viewers. Shout out doon sa ating mga OFW na sana ligtas po kayo sa kapahamakan. Importante maging maingat tayo sa bawat mamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, kami po ay nagpapatuloy o tayo nagpapatuloy. So, balik tayo mga kababayan. Excuse me. So, ngayon mga kababayan, sila si Vic Soto o si Pink Lacson. Kasi sila lang dalawa kwento-kwentuhan para liligawin nila ang mamayang Pilipino para mawala sa ere yung investigasyon, no? So mga kababayan, hindi pwede na tayo nga walang mananagot. Kailangan ang mamayang Pilipino isigaw natin nga mayroong mananagot o siyempre bilyon-bilyon. Hindi pwede nga suluhin nila ang pera, no? Pinaghirapan natin yan. Madalit sabi, is very simple lang. Ang aso, pusa, may tax yan. Tayo pa kaya? Nakawin lang sa walang kakwinta-kwintang pagnakaw nilang pera. So, ito mga mamayang Pilipino, doon naman tayo sa nasusunugan ng Davao. Ang pagkasunog sa hindi naman natin masabing sinasadya, no? Kung hindi isa lang pang tawag yan, accident, no? Nasusunog. Di natin masasabing sinasadya, di natin sinasabing basta accident. So ngayon, itong pagkasunog sa Davao, anong ginawa ni BP Sara? Si BP Sara namigay ng relief good o pagkain sa nasalantaan nasusunog, no? May budget yun, no? Ngayon, dito naman tayo sa kay Marcos.
Ah, sabi nga nila, kung ano man ang puno, ang bunga, ganun din. It's very simple, no? Sa nakasubaybay itong vlog natin, maintindihan ninyo mga kababayan, ha? Kung ano man ang sinasabi nga, kung ano ang puno, ganun din ang bunga. So mga kababayan, doon na tayo sa lindol, ha? Pupunta tayo sa lindol. Nagpunta si Marcos pagkatapos ng lindol. Ano bang ginagawa ni Marcos? Nagbitbit ito si Marcos ng isang sakong bigas. No? Akala natin o akala sa taga Cebu nga mamigay si Marcos. Siyempre nasalanta ang lindol. Oh. Eh hindi naman talaga nga sasadya nga ang lindol nga anong oras siya magagalaw, no? O anong oras siya kung ano-ano lang, no? Walang oras nilagay, no? Pero si Marcos nag-emergency state ng walang lindol na ano tawag na yun? Emergency kamilidad, no? Ngayon, nabulol na ako. Ngayon, mayroon ba lindol nga magsabi nga o ganitong oras tayo gagalaw? Di ba wala? Kasi accident lang yun. Hindi emergency. Ay naku po. O kundi palang totoo talagang sinasabi ni Duterte nga may sayad. Naalala natin mga kababayan, may sayad. Totoo talagang may sayad na. Sa mga kababayan, dito. Pumunta si Bongbong Marcos sa Cebu. Ulitin ko, pumunta. Bit-bit itong isang sakong bigas. Ayun pala, akala sa taga Cebu nga magbigay sa nasalantaan ng lindol. Siyempre mga diba, malakas ang lindol. May namatay pa di pala. Ngayon mga kababayan, nagbibinta ng tag 20 pesos ang kilo ng bigas. Kawalang hiya talaga to, ha? Imbis magbigay siya, siyempre nakasalanta ng emergency kalamidad yan, ha? Walang magsasabi nga ngayon ang lindol gagalaw. Dito tayo sa Cebu, gagalaw o sa Maynila. Wala, ha? Ngayon, samantala kay Inday Sara, namigay si Inday Sara ng mga relief good kung ano pa may binibigay. Walang bayad. Ngayon, si Bongbong Marcos, balik naman tayo tungkol sa bitbit niyang bigas. Nagbinta siya ng bigas ng tag 20 pesos ang kilo. Dapat hindi siya magbinta ng tag 20 kilos ang kilo. Dapat ibigay niya. Tapos nanghingi o donation sa mga senador, sa office ng senador o sa mga congressman. Para saan? Ito ang tanong naman natin, para saan? Saan na ang pirang limpak na ninakaw ninyo? Marcos, Romualdez, Saldico. Ito si Saldico. Di ba may issue yan na pabalikin yan dito sa Manila? Bakit di hinuhuli? Wala kayong kwenta.
Bongbong Marcos. Na ano kayo, no? Kaya nga kasabihan nga kung ano ang ang puno, gano'n din ang bunga. Tama 'yon. So ngayon mga kababayan, gano'n sila mga kababayan, kawalang hiya nga namumuno sa ating bansa. Gano'n sila kahiya nga namumuno nga binintahan pa na tag 20 pesos ang nasalantaan ng lindol. Di ba? Kayo mga kababayan ang maghusga. Kayo ang tama ba ang ginagawa sa ating presidenteng may sayad? Di ba? Sabi ni Castro, no, na ang lindol na magsabi sana nga siya ay gumagalaw, ay linuntik na yan. May sayad na rin ng si Castro. Pareha talaga sila may sayad. So mag-comment kayo mga kababayan. Mag-comment kayo para maano natin kung sino ito ang nagko-comment para sa taga Cebu ito ngayon o sa buong mundo. Ngayon mga kababayan, iinom muna ito tubig. Parang nang lalamunan ko. Ngayon mga kababayan, papayag ba tayo? Papayag ba tayo nga ganyan ang mangyayari sa ating mamamayan? Nga wala pang bagyo ay walang bininta nga tag 20 pesos ang kilo. Saan ka yan? Mga kababayan. So yun ang natin mga kababayan na bigyan ng pansin. So talagang walang hiya ang ating presidente. Talagang mahirap na magsalita, no, mga kababayan. Sarap na iba nga nagmumura ng mga kababayan, di mapigilan ang sarili nila, no, sa sobrang galit. Pero ako pinipigilan ko mga kababayan para hindi ako makapagmura, no? Mahirap. So ngayon mga kababayan, ito tungkol sa pangyayari sa Cebu mga kababayan ay di naasang-ayon siguro sa mga mamayang Pilipino. Hindi sa sang-ayon na ganun ang mangyari. Dapat ibigay niya kasi may budget naman yan sa bawat isa kung saan mga salantaang kalamidad ay may budget yan nga para ibigay sa mamayang Pilipino. Hindi kay bintahan mo pa, negosyante ka nga mangnanakaw talaga. Ikaw Marcos na negosyante nga mangnanakaw, nasalantahan pang bagyo, bintahan mo pang 20 pesos ang kilo. Ikaw walang hiya mo, kapal mong mukha. Ngayon mga kababayan, balik tayo sa pera. Kanino ba yung pera na ninanakaw nila? Di ba sa atin yan, mamayang Pilipino? Tapos sila lang ang nakinabang. Kawalang hiya naman mga kababayan na sila lang tayo pa nga sila tayo ang nagpapasahod nila. Bakit ninakaw pa nila ang pera natin? Yun ang mali sa Tapos may sabi pa dito na si Pink Lacson nagdepende daw sa sitwasyon. Bakit? Pwede siyang sa
28 ay siya ang magiging bangga o kaano ni Inday Sara maglaban sa pagka-presidente. So, malabo to, ha? Madaling sabi mga kababayan. Bakit na parang nawawala na sa area yung pag-investigasyon. So, malamang sa malamang, di madalawang pag-iisip, hindi tayo hindi tayo nabubudol sa mga sinasabi kung hindi totoo nga nililigaw lang nila ang mamayang Pilipino. Si Ping Lacson hindi sa atin yan, pero nung una kay Duterte yan, paling-paling yan, ha. Tandaan natin yan mga kababayan. Ngayon si Vic Soto kay yan dati Duterte, ngayon wala na, diba? Tandaan natin yan, mga paling-paling, mga dilawan yan, mga pulahan, ha. So dito tayo naisyo naman tong pare. Nako po, nagkahiya-hiya naman talaga. Wala kahiya-hiya itong mga ni Buaya. Ang si Buaya pala nakitaan sa video. Nakitaan sa video. Dahil pa sa loob ng simbahan. Uy pare, magdandahan ka, ha? Ay sa mga kababayan, alam natin yung pare na yon, isa rin yan nagpakunwari na pare. Mayroong pare na mangnanakaw. Ay nako po, dito hindi ako nagdagdag, hindi ako nagbawas kung hindi totoo yung pare, ha? Ikaw pare, tumanggap ka ng pera. Saan galing ng pera? Nga isang malita, ha? Saan galing yan? Kay Martin Romualdez. Wala kang hiya, pare. Anong ibig sabihin yan? Para donation? Ikaw pare, may ka rin dyan sa pirang nakaw nyo. Kasabwat ka rin, madalit sabi. Ikaw pare ka, wala kang kwentang kapare. Pare ka sana, pareng mga nakaw din, ha? Kasabwat ka. Akala mo walang nakakita niyan. Ikaw Romualdez, isa ka, ha? Ay nako po, ubarin mo lang barong dyan. Kahiya-hiya ka sa mamayang Pilipino. Ikaw pare, tanggalin mong yung suot mong pagkapare. Isa ka rin nanakaw kayo, nanakaw kayo sa pera ng mamayang Pilipino. Kayo lang naghahati-hati, ha? Ang mga naghihirap, walang halos masasaing, walang ang bilihin na sobrang mahal, hindi nyo kinukontrol, ha? Ito rin si Marcos, talagang walang kwentang pagka-presidente. Totoo lang, ha? Walang kwentang mga pagka-presidente, ha? Bibintahan ka ng bigas tag 20 ang kilo. Naku po, walang kwenta. Tamang sinasabi ni mga Magalong, na dapat may makukulong, dapat may mananagot. Huwag niyong mga mamayan, ito ang ating subaybayan natin. Hindi tayo titigil. So, yung mga pasalamat tayo sa mga senador na gustong mayroong mananagot. Ang importante tayo po magiging successful sa ating hinahanap na pera. Hindi pwede nga walang mananagot sa ninakaw nilang pera. O yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo. Yung hindi pa nakapindot-pindutin na ninyo, parang updated tayo sa ating mga i-upload natin. Maraming salamat sa ating mga viewers, ha, taga-subaybay natin. So yung mag-comment kayo,
shout out sa inyong mga lahat ng mga minahal natin ditong viewers, followers. So, hanggang dito lang tayo mga kababayan. Importante, magmasid tayo sa ating mga kapaligiran para natin maprotektahan ang ating buong sambayanan Pilipino, o hindi tayo matutulog sa bawat isang Pilipino para tayo ay baka pagising natin wala na ang bayan na bininta na bininta ng ano natin bansa. Kaya nga hindi tayo matutulog. Magbigay pa rin tayo ng update sa inyong lahat mga dito sa nakasubaybay sa akin sa YouTube. Magbigay rin ako ng update sa inyo, magbigay ako ng balita sa inyo para upang magpatuloy tayo, para hindi sila makapatuloy sa pagnanakaw. Mayroong mananagot ang dapat mananagot. Maraming salamat. God bless. Magandang tanghali sa ating lahat ng mamayang Pilipino. God bless my all. I love you sa taga-subaybay sa YouTube channel. Maraming salamat. Mabuhay tayo.